minsan walang buhat. Pagdating mo doon sa ano, may buhat pala, papadagdagan mo, ayaw pumayag kanina eh. Kasi yung nag-book nito yung drop-off location mga pards eh. Nito, kung ano matawag dyan, oven, yung oven. Ngayon sabi ko may bubuhatin pala. Kasi si sir, yung may-ari niyan, siya nagbenta eh, yung sa may pick-up. Handa naman siya bumuhat. Ang problema nga lang, wala siyang katulong. Mag-isa lang siya doon. Andun yung asawa niya, babae. Siyempre babae yun, hindi naman tutulong yun. Ngayon nagpapatulong sa akin. Di sabi ko, sandali lang sir, tawagan ko muna yung nag-book. Pards, tanong lang, totoo ba yung dapat na naka-uniforme ang mga naka-for hire na sasakyan? Ayon doon sa viral na LTO. Salamat, ingat palagi Pards. Shoutout, shoutout! Maraming pera si Chairman, no? Volunteer! Volunteer! Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. November 28 ngayon, Friday 2025. Time check, 8:55 AM. First booking from Kaligayahan going to Diliman. Sa halagang 538. Ang layo ng pickup location ay 2.8 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards, first booking. 9 ng umaga, 9:08. Mga gamit yata sa catering kung sasakay natin eh. May picture. Okay, first booking, na-pick up na namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 11 km. Alright, let's go! Ngayong linggong ito mga pards, ngayon lang kami nakabiyahe ng tatay, Friday. Dapat ang biyahe namin Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Wala eh, tamad kami ng tatay eh. Yan ang kasarapan kay Lalamove, di ba? Pag tamad ka, pwedeng wag kang bumiyahe. Gusto mo, straight mo na, isang buwan eh. Ngayon mga pards, may ginawa kami ni tatay. Yung sasakyan namin, karoon mga problema. Yung Tuesday, pagpunta namin sa may garahe, pabiyahe kami, flat yung dalawang gulong, dapa. Di, syempre, binaklas. Tapos, ginawa ni tatay, bumili na ng bagong gulong. Pero hindi bago. Second hand. Para kasi maninipis din mga gulong eh. Ito na, tinanghali kami. Nabot na kami ng alauna, 2:00 na eh. Dahil kakahanap ng gulong. Tapos mga kinabit pa. Tinanggal, kinabit. Kaya sabi namin ni tatay, bukas na lang tayo, bawi tayo. Ngayon, Wednesday, pagdating namin, flat na naman yung harapan. Yung gulong namin sa harapan, flat na naman. Kasi hindi niya pinalitan yun eh. Yung binili niyang gulong kasi dalawa, second hand. Nilagay niya sa reserba, yung isa. Doon niya na nilagay para daw hindi na kalbo yung ano namin, reserba namin. Eh, pinatingin ni tata yun nung bumili nga kami ng gulong. Sabi naman ng tingin ng gulong, ayos pa raw yung gulong. Wala raw butas. Kumbaga, sumingaw lang, hinanginan lang. Yun, pagbiyahe namin kinabukasan, flat na naman. Pinagawa namin. Yung nagawa na. 12:00 na kami inabot eh. Kasi lumabas kami ng tatay, 9:30. Tinanggal pa, tapos kinabit. Ito na, may booking kami, first booking. Tagal namin nagantay eh. Kasi ang hirap na kumuha rito sa lugar namin, matumal pa rin kahit na mag-December na. Hindi nakakuha kami ng first booking. Lang yan ang tagal namin. Tawag kami ng tawag sa pickup, di sumasagot. Pati yung ano, yung nag-book sumasagot, kaso nagbigay siya ng mga details. Nung nakausap ko na yung pickup, sumagot na. Mali yung address. Eh, nasa bayan kami ng Novaliches eh. Doon daw sa Muñoz yung pickup nun, hindi raw sa bayan. Walang sabi ko, cancel. Pina-cancel ko sa ano, sa nag-book. Eh, tangali na, alauna na naman. Sabi ko, wala naman magagawa ni tatay nito. Tangali na naman. Tinamad na kami, umuwi na naman kami. Okay, ngayon na ulit kami bumiyahe ni tatay. Wala, ganun talaga eh. Pagka inaalat talaga tayo mga pards. Minsan naman, meron naman tayong swerte. Doon dumating yung swerte. Yun nga lang, bira dumating yung swerte. Puro alat ngayon eh. Grabe, biruin mo, November na, mag-December na. Mahirap pa rin yung mga booking nila, alam mo. Drop off na tayo mga pards. First booking natin. Nasa Meno tayo. Abida Bita. Time check, 10:16 AM. Binababa na nila yung mga pagkain mga pards. Tapos na namin i-deliver yung first booking namin mga pards. May tip tayo doon na 60 pesos para sa booking na yun. Para makulimlim ngayon mga pards, maulap po. May mga building natatakpan ng mga pag. May pag sa may Quezon City ngayon. Hanap kami ng mapapwestuhan. Maghanap kami ni tatay ng second booking namin. Wala pa kaming second booking. Time check, 10:40 AM. May second booking na kami. From Project 6 going to North Caloocan sa halagang 656. Ang layo ng pickup location ay
ay 750 meters lang. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick-up na tayo mga parts. Second booking. Mga plastic bottle pick-up natin. Ayan o. Oh. Wala nang plastic ma'am. Kwarto na. Kulang yan po. 10 lang daw yung bote. Ayan ang mga parts. Pick-up natin. Time check, 11:08 AM. May nakuha kaming pang sabay mga pards, pang double booking namin to. From Bagbag going to Caloocan North sa halagang 555. Ang layo ng pickup location ay 4.3 km. 300 kg lang to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards ng pang third booking natin to eh. Nabuot na namin yung isa. Ano to? Ano ba yan sir? Ano ng pandesal? Oven. Pero yung maliit lang, hindi naman yung malaki. Pero medyo mabigat din eh. Ito na nga, daldala ko. Yung paa niya. Kasya pa itong patay. Sa ibabaw. Huwag pa ganun kaya? Tama. Ito sir. Pahaba natin kaya ito tay. Pahaba na lang natin ito para magkasya yan. Picture tayo mga pards. Picture. Sige, thank you sir. Mabigat pala yun. Dun sa looban dun, yung pinag-pick upan, binuwat ko. Dalawa kami ni sir. Kasi walang walang mapapasukan kundi dito lang. Eh doon, hindi nakapasok, masikip. Pwede sana makapasok doon kaso may mga nakaharang, may mga tricycle. Okay, na-pick up na natin yung dalawang booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 13 km. Alright, let's go! Binuwat namin ni sir yung mga parts, yung ano ba tawag dyan? Oven. Oven na maliit to eh. Pagawa ng pandesal. Kaso ang bigat pala nun. Wala kasing bayad yung buwat nito, yung nag-book. Sabi ko, magbigay siya ng 80 pesos. Driver carry. Ayaw pumayag. Eh, syempre, nakita ko, malaki yun. Mabigat yun eh. Bubuhatin namin sa eskinita. Dahil nga hindi nakakapasok ng sasakyan, ayaw magbigay. Kakancel ko na sana. Biglang sinabi ni ma'am, sige sir, sabihin mo na lang. Sagot ko na yung 50, sa kanya yung 30. Pumayag naman. Kaso na-scam ako. Sabi kasi ni ate, yung sa may pick-up doon, magaan lang daw. Sila daw dalawa ng anak niya, tsaka siya bumuhat daw nun nung pinasok daw nila dati yun. So yun, binuhat ko, napakabigat. Dalawa kami ni sir. Kalagitnaan ng eskinita, binaba ko. Sabi ko, sir, baba mo na natin. Nangangalay na yung kamay ko eh. Hindi ko na kaya, mabibitawan ko. Tapos, 80 lang yung bayad sa atin. Grabe mga customer talaga. Sumakit yung itlog ko. 12:18 ng tanghali mga parts. Dito kami sa may Quirino Highway. Baya sa Barte na to. Yung drop-off location namin, yung isa sa may Amparo Subdivision. Itong mga plastic bottle. Tapos yung pangatlo, yung oven mga parts. Diyan naman sa may Malaria. Kaya sakto lang, magkalapit lang din. Unahin namin yung plastic bottle i-deliver kasi sa Amparo Village lang yun eh. Madadaanan natin bago tayo dumating ng Malaria mga parts. Pag diretso mo yan, SM Fairview, tsaka Robinson's Fairview. Pero hindi tayo aabot doon kasi shortcut na tayo rito sa may kaliwa Patagos tayo ng North Caloocan eh. Doon tayo dadaan sa looban ng North Caloocan. Patagos tayo ng Amparo Subdivision. Ito, itong kanto na to. Itong Our Lady of Lourdes Nightingale Street. Ano ba to? Sa Barte Subdivision pala tawag dito. Ayan sa Barte Subdivision. Doon sa may kabila, sa Barte Road Tagos dito? Meron. Yan na nag-deliver ng isang araw Dito yun, eskwela Arang-araw nag-deliver tayo dyan. Drop off tayo mga parts. Ayun mga parts, yung mga plastic bottle, baba natin. Bali may tip tayo ulit na 50 mga parts doon sa may second booking na yun. Yung mga plastic bottle. Papunta na kami ng third booking drop-off naman dyan sa may Malaria. Ang layo na lang ng drop-off location ay 2.5 km. Alright, let's go! Itong third booking naman mga parts, wala kasi siyang buwat yung booking niya kaya nagpadagdag ako ng 80 pesos. Kaya meron tayong tip na 80 pesos dito sa third booking na to. Pero sumakit yung itlog ko. Ang bigat eh. Bubok. Nabugok na itlog. Alag niya. Halagang 80, sumakit yung itlog. Dito talaga mga parts kilala mo, gagalaw lahat ng katawan mo dito. Di ba nag-drive ka? Ngayon, gumagalaw na yung katawan mo. Pag tapos, buwat ka naman ngayon. Kung gusto mo walang buwat, doon ka sa mag-taxi ka, no? Sina? O kaya opisina daw, sabi ng tatay. Yung nakatumba yung motor niya. Sayang yung PCX, tumumba. Nakaparada lang, bigyan tumumba. O kaya mag-grab.
Para talagang tao lang yung sakay mo. Hindi mo bubuhatin, alam mong papabuhat pa sa'yo yung tao. Kung gusto nyo yung may buhat, kailangan move kayo. Para ang kargador dito eh. Driver ka na, kargador ka pa. Hindi gaya kay Grab, talagang tao lang talaga. Tao lang, hindi mo na mabubuhatan. Hindi mo na nabubuhatan. Siyempre naman, kanya-kanya tayong diskarte. Kung lalamove talaga yung trip mo, di ba? Magtyaga ka sa ganito. Saan, walang buhat. Pagdating mo doon sa may buhat pala, papadagdagan mo, ayaw. Ayaw pumayag kanina eh. Kasi yung nag-book nito yung drop-off location, mga birds eh. Neto, kung ano matawag dyan, oven. Yung oven. Ngayon, sabi ko, may bubuhatin pala. Kasi si Sir, yung may-ari niyan, siya nagbenta eh. Yung sa may pick-up. Handa naman siya bumuhat. Ang problema nga lang, wala siyang katulong. Mag-isa lang siya doon. Andun yung asawa niya, babae. Siyempre, babae yun, hindi naman tutulong yun. Ngayon, nagpapatulong sa akin. Di sabi ko, sandali lang sir, tawagan ko muna yung nag-book. O kaya yung drop-off location, papadagdagan ko kahit 80 pesos, sabi ko. Sabi kasi sa may pick-up, magaan lang naman yan sir. Magaan lang. Tapos ayun nga, pinadagdagan natin ng 80, 80 pesos. Ayaw! Kasi budget lang daw yung ano nila. Ayaw pumayag. Sabi ko, papakancel ko na nga sana. Isang buka na lang ng buka nga ako, cancel lang sasabihin ko eh. Bigla nang salita si ma'am. O sige sir, sabi niya, ako na magdadagdag na 50 pesos. Ngayon, yung 30 pesos, doon mo na singilin sa sa nag-book, sabi niya. Sabi ko na lang, 30 sa inyo sir, 50 kay ma'am, para matuloy lang yung nyo, yung delivery nyo. Pumayag siya, 30 pesos. Wala raw silang budget eh. Sabi, ayun, sa 80 pesos na yun, sumakit yung itlog ko nga. Nangyayan. Ayun mo kasi, sobrang bigat talaga. Kasi ang layo pa. Kaya sana kung malapit lang. Kaso ang layo eh, ng skinita nila eh. Sabi pa ng drop-off, galing daw sila dun. Malapit lang daw. Mga ganun. Malapit pa yung 100. Di ko lang masabi sa kanya. 100 meters. Galing ka na pala dito, dapat dinintay mo na kami bago ka umalis para ikaw magbuhat niyan, para malaman mo. Kaya papasok sa sasakyan, sabi ko, wala kang papasukan eh. Iskinita nga eh. Puro may harang lahat ng kanto nila na sasakyan para makapasok. Di ko na ginanon kasi customer yun eh. Baka mainis sa atin. Sinabi ko na lang na malayo yung pagbubuhatan. Ayaw maniwala, galing daw siya daw dun. Eh, hindi na ako na debate. Kasi mahirap pa pagdebate. Kasi Pa ba yun? haba pa kasi yung pagka sinagot mo pa ng malayo, ganun eh. Kung ano na lang, kung ayaw niya talaga, ika-cancel ko. Cancel lang kalapit. Eh, buti ka mo, si ma'am nagdagdag. Drop off tayo mga parts, on third booking. Wala ka nang mawakan eh. Wala kasing kapitan. Lapit ko, sir. Diyan na. Lagyan mo na. Sa ilalim mo, sa ilalim. Oo. Yan. Pagkimot mo na yung pasok. Ganyan lang. Picturean ko lang, sir. Picture. Eh mga pards, tapos na namin deliver yung third booking namin. Nandito kami ngayon sa may bandang Talato, looban ng North Caloocan. Gabang kami ng booking. May tip tayo dun mga pards sa third booking na yun. Meron siyang buwat na 80 pesos. Pero hindi kasama sa booking kasi di sila naglagay ng buwat sa booking na driver carry. Pero yung drop-off location, may taga-buwat naman sila mga pards. Time check, 1:37 PM. May pang-apat na booking na kami from Caloocan North going to North Fairview sa halagang 441. Ang layo ng pickup location ay 2.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga birds. Pang-apat na booking. Ano na pick up? Tubular. Tsaka ano? Ano ba yan? Ano ba yan? Ito stud. Ah, meter stud pala. Hindi pala tubular yan. Yan ang mga parts, yung pick up natin. Ang apat na booking. Okay, na-pick up na namin yung pang-apat na booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 7.8 km. Alright, let's go! Pards, tanong lang, totoo ba yung dapat na naka-uniforme ang mga naka-for hire na sasakyan? Ayon doon sa viral na LTO. Salamat, ingat palagi Pards. Eh yung tanong niya mga Pards, kumbaga, dapat daw ba yung mga for hire na ganito, L300, yung mga driver, naka-uniforme daw ba? Kasi siguro may napanood siya na video na hinuli ng LTO siguro na walang uniforme. Ano sa tingin mo tay? Uniforme? Wala naman nun ah. Wala naman yan. Wala naman daw, sabi tatay ko. Be mga pards, kasi dati pa kasi yun, alam ko, nung sa may jeep pa lang ako, nung bumibiyahe pa ako ng jeep, may uniforme talaga. Yung taxi, yung jeep, FX, bus, gano'n. Siguro, yung for hire, baka kasama rin doon, may kulay na uniforme. Pero dati pang ano yun eh, implement talaga yun eh. Kumbaga, na-tsempo lang siya sa LTO na hinanapan siya ng butas. Noon pa yun mga parts na dapat talaga naka-uniforme yung mga driver, gaya ng mga jeep, taxi, FX, bus.
ganyan. Pero hindi ko lang alam sa for hire, yung mga delivery. Kasi, may bago na batas. ewan ko lang kung may nabago sa batas na implement yung mga truck driver. Sana nahuli. Kasi sa truck driver naman wala eh. Wala naman talaga uniform yan eh. Dahil laging ano yan eh, buhatan, pawisan, ganun. Kaya At jeep pwede pa. yung mga jeep talaga alam ko may kulay uniforme ng mga pampubliko na sasakyan. Yung mga pang ano, yung mga pang pasahero. Sila ang meron mga uniforme. Pero alam ko sa ganito sa atin parang wala naman Hindi yata. naman tayo pang pasahero eh. Pero meron eh, sabi doon nila maroon eh. Yung kulay ng mga pan-delivery. Baka may bago. Siguro, baka na-tsempo siya na naghahanap ng uniforme. Kasi nakaraan lang, nahuli kami ng LTO eh. Hindi naman kami nahuli, pinara, singita kami. Pero hindi naman kami hinanapan ng uniforme. Yung prangkisa tinignan sa amin, tsaka yung mga ano namin, rehistro. Tsaka yung mga Warning device. yung warning device, ayun yung mga hinanap sa amin. Tapos nakita lahat, meron kami kompleto. Pinalis kami. Pero yung uniforme, hindi naman kami kina-question. Mayroong bago. Hindi, noon pa kasi yun, kaya walang nakakaalam. Noon pang batas yun, na dapat naka-uniforme. Ayun lang mga parts, ang nalalaman ko, wala rin akong ganong kalam dyan eh. Tungkol sa uniforme na yan. Pagkakalam ko, noon pa talaga yung uniforme na yan. Pero sa mga pampasada, hindi sa mga delivery, yung uniforme. Ewan ko lang kung kasama yun kasi dati akong jeepney driver, in-implement yung batas na yun na may kulay yung uniforme ng mga driver. Ayun lang, kaya ayun lang ang nalalaman ko. Wala akong alam dito sa pagdi-deliver kasi wala pa naman ako nabalitaan mga parts eh, na in-implement yung ganon. Siguro dati pang implement yun, hindi na natin alam mga baguhan, kaya ako medyo bago-bago lang din naman ako, hindi naman ako talaga 10 taon na nagdi-deliver, ilan pa lang, 2 taon mahigit pa lang ako eh, kaya di ko rin alam. Pero ilang beses namin naparan ng mga ganyan, hindi naman kami hinahanapan ng uniforme. Siguro na tiyempo lang yun, yung napanood mo, na hinuli siya. Tiyempo lang, pagka hinuli ka ng LTO ko nung hanapin sa'yo, wala ka. Yari ka. Wrap up na tayo mga parts, pang-apat na booking. Lahat to. Lahat yan, sir. Pati itong itong Boysen. Time check tayo, 2:58 PM. Meron na kaming pang-5 booking from Greater Lagro going to Caloocan North sa halagang 478. Ang layo ng pickup location ay 2.6 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Kinancel mga parts, kaya pala tinatawagan ko yung nag-book. Hindi makontak. Laging busy yung cellphone. Kakancel pala. Time check, 3:08 PM. From Pasong Putik proper, going to East Camillas sa halagang 676. Ang layo ng pickup location ay 2.6 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Kung kailan malapit na sa SM eh. Yung pang-5 booking na yun, papunta ng SM yun eh. Pick up namin. Kailan malapit ka sa akin, Nancy? Kaya pala tiyatawagan ko kanina, hindi makontak eh. Tapos, pumunta na lang ako kasi di ko naman makakontak eh. Ngayon, nung malapit na ako, saka nag-cancel. Ganyan yung mga nakakababa ng ng ratings eh. Yung mga bigla-bigla nagka-cancel na walang dahilan. Tayo eh, yung ratings ko ngayon kasi walang cancel nakaraan mga parts eh. Tapos eto nakaraan linggo lang, puro cancel inabot ko. Dahil sa mga ganon, yung mga papunta na ako, bigla nagka-cancel. Ratings ko noon, 4 na bar. Excellent, puno. Ngayon, bigla naging, 1/4 na lang mga parts eh, yung pang-4 na bar ko sa excellent. Wala talaga eh, ganun talaga eh. Pagka nagkasunod-sunod yung cancel mo na ganun, na biglang kinakancel ng client, wala, biglang babagsak din pati ratings mo. Nang wala ka man lang kalaban-laban. Diba, pangit eh, no? Bakit napatakaran? Wala naman, ganyan lang. Yung mga tipong bigla lang nagka-cancel, yung mga client, walang dahilan. Siguro nagbago yung utak nila. Tapos tayo ang sasalo lahat nun. Tayo lahat mag-suffer nun. Yung mga ganong klaseng biglang cancel. Ganda ng ratings ko nakaraang linggo eh. Nung hindi ako nagkasunod-sunod ng cancel, ganun nangyari sa akin eh. Ang ganda ng ratings ko. Ang bilis ko makakuha ng booking mga parts. Kahit nauhuli na ako, kahit pang 3 na naka-join dyan. Pagka in-slide ko, kuha ko. Pick up na tayo mga parts. Pang 5 booking natin to. Yan yung pick up natin ah. Ano ba yan? Sabon yata yan. Tuna. Tuna pertada. Hindi mo sinagad tayo, baka may marami yan. Tanungin ko muna. Marami ba yan, sir? Isasagad ba doon? Konti lang. Dyan na pala. Kala ko, kami mag-cashier. Papuntang yan, sir, ng Cubao. Doon na mabayad, sir, sa drop-off na. Sige, salamat. Ang init kanina, tapos biglang bumuhos yung malakas na ulan, mga birds. Dilim ng paligid, oh.
Gabang kami ng pansabay kasi konti lang itong dala-dala namin 1,000 kg to pero konti ng pinadala. Ilang box lang. Ilang box yun tayo? 10 box lang pala yun. Sana masabayan namin. Traffic dito sa ano bang street to? Fairview to 4:01 ng hapon mga pards, nakakuha kami ng pansabay namin from Greater Lagro going to Makati. 902 yung pamasahe namin, 902. Ang lapit lang sana, 900 meters lang Ang problema, hindi sumasagot yung nag-book. Tinatawagan ko, ganun na naman, katulad kanina, yung na-cancel na booking. Ganun din, tinatawagan ko, hindi sumasagot Ay, hindi pala ko makontak. Hindi sumasagot. Hindi siya makontak. Pero subukan namin puntahan. Problema, walang address Quezon City lang Pero meron still trending na nakalagay. Subukan namin kung meron to. Puntahan na rin namin, sayang din Pinuntahan namin mga pards sa may pick-up location. Tama naman yung pick-up. Naging problema namin, ang dami. Alam niyo yung panglimang booking dala namin na ganon, yung parang yero na ganyan, parang alulod. Ganon, kaso 500 pieces. Pero kahaba. Puno yung sasakyan, tapos 10 feet yun. Sabi ko paano magkakasya yun, 10 feet mahaba kasi tinatagilid lang namin yun, pinapatong namin dito sa may bintana ng driver. Ikaw, sabi ko, pag 500, di po magkakasya yan dyan. Lalawit lahat po yun. Ayun, cancel mga pards yung booking. Ayan Huli ka. cancel na naman tayo, pangalawa. Minamalas tayo mga pards, puro cancel tayo. Ano ba yun? Parang nangyari, isang buwan, di ako nag-cancel, pinuno ko lang yung yung cancellation bar natin, napuno. Excellent. Ngayon, pababa na naman. Dahil nagkakasunod-sunod na naman yung cancel natin. Kawawa talaga, driver. Tagal pa naman namin puro hintay. Kasi kinakausap pa yung client, hindi pa bayad. Buti pala naitanong ko kung anong pipick upin. Tinuro, ang dami. Ay, kung hindi kakasya yan, kahit anong mangyari. Mapupunuro yan Kunti lang. Dapat din namin dito. Kunti lang yan. Nakumpas naman pa rin. Drop off tayo mga pards. Kami limang booking. Shoutout. Den. Yan lang Okay na. Ayun lang sir. Picture roll. Shoutout Pards Cleto TV Ano pangalan niya? Pards Cleto TV 676. Shoutout mo po yan, shoutout. Shoutout Chairman. Dahil po niyang project, pagsampu niya na po yan, kanto siya ata. Chairman. Maraming pera si Chairman Volunteer. Volunteer. Ito ang Novaliches, Mindanao Avenue, pagka Friday mga pards. Ayan bumper to bumper. Talagang tatagal ka dito. Ata inaantok Hanggang SM Novaliches na yata ito.